Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so before we start our conversation, my friends, let us honor our subscribers. They are now 5,330 plus subscribers. And then these subscribers are located around the world. And each continent that we have their subscriber or subscribers. Thank you so much to all. Okay, so my friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. So that we can be able to help others as well later on. Okay, so ang ano natin ngayon, ang baliktaktakan natin, ang conversation natin for today ay paano ba malalaman kung ang politiko ay trapo, no? Yan. Ano ibig sabihin ng trapo, guys? Traditional politicians. No, actually, there is nothing wrong with naman. There is nothing wrong with traditional politicians. Kaya lang minsan nagiging masama ito dahil dun sa tao. Yung purpose ba ng tao, kumbaga, no? Ayan, no? For example, isa sa mga characteristics ng isang traditional politician ay malayo pa yung eleksyon, sinisiraan na niya, no? Sinisiraan na niya yung perceive na pwede niyang maging katunggali or maging kalaban sa politika, no? Hindi pa nagdedeklara yung taong yon ay talagang sinisiraan na niya. Nagkakaroon na ng operasyon. Yan ang isang traditional politician. No, kahit na magkakampi sila, no, nung mga nakaraang eleksyon, kung tingin niya ay makakalaban niya ito at number one ito sa surveys, number one ito at saka mahal ito ng mga taong bayan, sisiraan niya ito. Yan ang traditional politician. Hindi na tayo magbabanggit ng mga pangalan dito, pero syempre sa mga panahon ngayon, alam nyo naman kung sino po ang mga gumagawa nun, no? Sino yung nasa kapangyarihan, gumagawa nun, kinakalaban yung perceived number one para lang umangat siya, no? Umangat siya sa survey ay tingnan natin sa 2028 kung mananalo ba itong taong ito. Right? Pangalawa, ang pangalawang karakteristik ng isang traditional politician ay nawala. Kakampi niya, no? Kakampi niya nung una, tinulungan siya, no? Nagbigay daan siya doon sa taong yun, no? Nanalo, naging successful, nanalo yung taong yun, parehas silang nanalo. Tapos ngayon ay hindi sinusuportahan. Ang sinusuportahan niya, perceived, allegedly, ay ang kanyang kamag-anak, no? Na nasa posisyon din. No, yan ang traditional politician. Okay? Ayan, no? Kung nakaka-relate kayo, kung tingin nyo kung sino itong mga traditional politicians na to na sinasabi natin, no, dito sa ating programa, ay mag-comment lang po kayo diyan, no? Para ano naman, paki-share na rin po ito para matuto ang ating mga kababayan with regards to politics here in the Philippines. Okay. Ang pangatlo, no, ito na po yung ano natin, kung ang taong yun ay sikat, okay? Sikat yan, anak yan ng kung sino man, no? Yung sinasabi niya na ganito siya, na transparent siya, na malinis siya, hindi siya nagnanakaw, etc., etc. Ngunit sinisiraan niya ang ang kalaban niya sa politika, no? Nandun na siya sa posisyon, sinisiraan niya yung kalaban niya sa politika. Okay? Nagko-concentrate siya doon sa kamalian ng nakaraan, hindi yung kasalukuyan, no? At tuwing nag-i-speech siya, nagtotok siya, okay? Hindi niya binabanggit ang mga nagawang mabuti ng nakaraang administrasyon. Kahit na obvious na may ginawa naman, no? Lagi niya nagko-concentrate sa kapangitan, no? Sa kapangitan at sa mga negative na issues laban sa kanyang kalaban. Okay? Pangalawa, okay? Doon sa ating ano, no? Yung kunwari, no? Meron tayong isang may malaking programa, no? Successful naman yung nakaraang administrasyon. Pero hindi niya binabanggit ito. Bagkus, pinipilit niyang sirain itong mga to, no? Kunwari, no? Isang city hall, no? Imbes na ipaayos, imbes na ipagawa, okay?
pinaano muna, no? Hindi muna pinaayos ng ilang taon. Okay? Pagkatapos no, sasabihin ay mali ang structure. Hindi, maaari ba naman yun na mali ang structure? Bago itayo yan, no? Lalo na sa mga syudad. 3 floors, 4 floors, 5 floors, posible, no? Imposible na maitayo yan without prior studies. Okay? Parang laking insulto naman tayo sa mga arkitekto, sa mga civil engineers, sa mga geodetic engineers. Kung gano'n, no? May problema pala dyan. Ano ngayon? Diba? Imbis na ipaayos, ipaganda, hindi gagawin yun. Traditional politician, hindi gagawin yun. Dahil nga, programa ito ng prior, no? Ng prior government, ng prior administration led by yung kalaban niya. Okay? May eskwelahan. Yung eskwelahan yun, pag tuwing pumupunta siya doon, nag-i-speech as if, no? Parang gawa niya yun, no? Pero hindi niya gawa yun. Ito ay gawa ng mga dating nakaupo doon. Pero hindi niya sinasabi sa mga speeches, no? Hindi siya nagpapasalamat, kumbaga. Walang gratefulness. Ha? Hindi niya binabanggit kung sino ang nagsimula ng eskwelahan na yun. Okay? Ano ba ang nagawa? Ha? Hindi, no? Tuwing mag-speech, nagagalit, no? Nagagalit kung sino yung mga audience. Laging no? Talagang pinapatulan ang mga kalaban sa politika, no? Ano pa ba? Yung syudad na yun ay isang green city kumbaga in the past. At nakikita mo din ang traditional politician kung ang award na natatanggap ay individual, personal, instead doon sa city mismo. Okay? Sa city mismo. Ibig sabihin, kung city, pinakamayaman sa Metro Manila, pangalawa sa pinakamayaman, pinaka-efficient, green city, kumbaga, may mga infrastruktura na nakikinabang ang majority ng constituents niya, yun ang magandang syudad. No? Hindi, kunwari, ikaw ay isang individual na kumakalaban sa mga corrupt. Kumbaga, maganda din yun, no? Don't take me wrong, maganda din yun. Pero, hindi yun ang pamantayan ng magandang lugar, no? Kung ang ganong sistema, traditional politician yun, yung namumuno doon. Ang tingin ko, pag traditional politician ang namumuno, ay hindi maganda rin, no? Merong ganda, pero at the same time, may mga hindi maganda dun sa pagkakataon yun. Okay? So, again, hindi porket nasa posisyon, hindi porket binoto natin na nakaraang eleksyon, hindi porket pogi yan. Anak yan ng artista. No? Anak yan ng artista. Hindi ibig sabihin, hindi na dapat nating sitahin at hindi na dapat tayo mag-isip, no? Para sa ano na yan. Hindi maaari yun. Okay? Lagi tayong mag-iisip. Tama ba ang direksyon? Sabi pa nila, gusto nilang gawing pangulo itong mayor na ito. Pero hindi. Pag ito ay naging pangulo ng Pilipinas, tandaan nyo, no? Tandaan nyo, lahat ng programa ng gobyerno na nandyan na, ang nagumpisa, ang nagpagawa, okay? Ay kalaban niya. Believe me, mawawala lahat yan. Okay? Mawawala. Mag-uumpisa ulit tayo sa umpisa. Sasabihin niya, corrupt kasi. Okay? Sasabihin niyan, hindi maganda ang sistema. Okay? Something like that. Iba ang ating priority ngayon. No? Kung baga, hindi ibig sabihin sinabi ng isang graduate ng Ateneo ay tama na yan. No? Kailangan nating mag-isip. Okay? Kailangan natin mag-isip. Okay? Hindi naman na ibig sabihin na ito ay anak ng isang artista. No? Tama na yan. Okay? Hindi ibig sabihin ito ay nagpre-praise kay Lord. Okay? Hindi ibig sabihin tama na yun. Kailangan natin mag-isip. Okay? Guys, ito yung mga characteristics ng traditional politicians. Kung ako sa inyo, marami pang mga panahon 2025, 2028, 2031, 2034. No? Sana naman po. Sana naman po. Ito ay wag nating ilagay sa mga posisyon, sa mga hinaharap. Okay? Kasi tayo rin to. No? May isa tayong bansang Pilipinas. Kailangan nating pag-aralan ang mga dapat nating ilagay dyan, mga kaibigan ko. Okay? Sige.
Okay, guys, kung anong opinion nyo, walang problema sa akin. Ilagay nyo lang dyan, mag-comment lang kayo dyan, wala pong problema. Sasagutin po natin lahat yan. Kaya as long as, wag po tayong magmumura, no? Wag po tayong magsira-sira dyan, something like that. Ito ay ano lang, no? Ay kung sabihin niyo lang kung ano pong gusto niyo sabihin diyan. Tatanggapin po natin yung mga ganyan, no? Okay? So magmahalan po tayo, Happy New Year po. Pero ang tanong po natin ngayon sa araw na ito po, paano mo malalaman kung ang politiko ay trapo or traditional politicians? By hashtag walk with land. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all. And see you around. Bye-bye.